Magandang araw po sa inyong lahat na mga nakasubaybay sa channel na ito. Itago mo na lang po ko sa pangalang Rico, 34, at kasalukuyang naninirahan sa Taguig kasama yung partner kong tawagin nating Tina. Pero tubong Quezon Province po talaga yung aming pamilya. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung tunay kong karanasan sa tatay kong naging isang aswang. Tama po kayo nang narinig. Tatay ko yung aswang. Taong 2004, pagtapa ko nga ng grade 6. Nung mapagdesisyonan nga ni nanay at tatay na magtrabaho na lang si tatay sa ibang bansa sa kapatid niya sa Brunei. Dahil hindi hamak na mas malaki nga kasi yung kikitain niya roon kaysa dito sa Pilipinas na mahirap din yung lahat kapag wala kang diploma. Housewife lang din po yung nanay ko. Kaya parating saktuhan lang yung kinikita ni tatay sa paninilbihan sa isang inchik na amo na nagmamay-ari ng malaking hardware sa bayan. Kaya nung dumating nga yung oportunidad na iyon ay hindi na nga nagdalawang isip yung tatay ko at talagang kinuha na nga po niya ito. Oo nga at malungkot lalo na nga nung unang 6 na buwan ni tatay sa ibang bansa. Buti na nga lang at may cellphone na rin po noon na talagang yung makaluma pa. Pero kahit papano, ay nakakatawag naman po ito sa amin ng isa sa isang linggo. O di kaya kung kailan nga ito pwedeng tumawag. Ilang buwan matapos makabuelo si tatay sa ibang bansa, ay unti-unti na nga naming naramdaman ni nanay noon yung ginhawa ng buhay. Nakapagpatayo nga siya ng tindahan na talaga namang in demand sa lugar namin noon. Dahil medyo liblib nga at malayo yung lugar na tinitira namin sa sentro. Sunod nga po nito, ay nakapagpundar naman si nanay ng isang maliit na baboyan. Bilang investment na rin po at kami nga ng kapatid kong tawagin nating Anjo, yung tumutulong kay nanay sa pag-aasikaso nito. Literal na umunlad naman po yung pamumuhay namin noon, hanggang makapagtapos nga kami ng pag-aaral sa medyo okay rin naman na eskwelahan. Sa kurso rin na gusto namin at nakakuha nga kami ng matinong trabaho. Kaya todo nga yung pasasalamat naming mag-anak noon dahil sa sakripisyo ng tatay ko. Sa loob ng halos 10 taon, ay mga 2 o 3 ulit lang po itong nakauwi sa Pinas dahil nga sa paiba-ibang kontrata niya doon. Masipag naman po kasi itong tatay ko. Lahat ng trabaho ay pinapasukan po niya basta't kaya lamang niya. Taong 2015 ay nakatanggap nga kami ng tawag kay Tito Bonnie, yung kapatid ng tatay ko, na nagpapunta nga sa kanya sa Brunei. At ayon dito ay 3 linggo ng araw na hindi maayos yung pakiramdam ng tatay ko. Dahil sa hindi malamang sakit. Sinubukan na rin daw niyang ipa-check up yung kapatid niya. Pero hindi rin daw matukoy ng doktor yung kanyang karamdaman. Bigla na lang daw kasing bumagsak yung katawan niya sa hindi malamang dahilan. At parati raw itong nanghihina. Gusto na nga raw nitong umuwi upang kahit papano ay dito na nga lang magpagaling. At bumalik na lamang ulit doon kapag okay na rin yung kanyang katawan. Umiiyak po kami noon nila nanay nang marinig namin yung masamang balita. At napagdesisyonan nga po namin noon ni Anjo na hindi na pabalikin doon si tatay. Total naman ay may pera na rin po kaming naipon. At meron din namang negosyong maasahan bukod pa sa meron din kaming mga trabaho. 2 linggo makalipas yung tawag ni Tito ay dumating nga sila sa bahay namin noon. At doon ay nag-iyakan po kami nang makita ko nga si tatay na ubod na ng payat. At parang butot balat na lamang. Nang sumunod na araw, ipinatingin nga agad namin siya sa bayan upang malaman yung kanyang kondisyon. Pero sa lahat ng ospital doon ay hindi matukoy kung ano nga ba yung kanyang karamdaman. Kung ano-ano na pong laboratory test yung ginawa sa kanya. Pero lahat ng yon ay talagang hindi pa rin makita yung kung anong sakit yung meron ito. Lumipas pa nga yung mga ilang araw noon at marami akong napansin sa aming ama. Una na nga po dito ay kung bakit kapag umaga tirik yung araw ay labis po yung panghihina nito. Hindi po ito makatayo o makalakad at sa arinola na nga lang po siya umiihi noon dahil hindi na nga po niya kayang magpunta sa banyo. Pero pag sumasapit naman po yung gabi ay unti-unti naman po yung nagbabago. Nagiging maliksi naman po ito at tila ba wala itong iniindang sakit. Paroon at parito pa nga po itong naglalakad kung minsan. At ayon nga kay nanay, nagbubuhat pa raw ito ng mabibigat na mga gamit nang hindi naman nahihirapan. Umuupa po kasi kami ni Anjo noon ng kwarto sa may sentro dahil naroon po yung aming trabaho.
At literal po kasing malayo kung mag-uwian pa nga kami sa bahay at papasok pa ng trabaho. Kaya't hindi namin mamonitor talaga ng maigi yung tatay. Sa pagsapit ng Sabado at Linggo, ay umuwi na nga po ako sa bahay noon upang kamustahin yung mga magulang namin. Hindi naman nakauwi si Ancho noon dahil may mga kailangan pa raw siyang ayusin sa kanyang trabaho. Pag uwi ko ng bahay ay sinalubong ako ni nanay noon habang yung tatay ko naman ay naroon lamang sa kanilang kwarto. Sir Dan, nang makita ko nga yung aming tatay noon ay lubos pa rin yung awa ko dahil sa ganong estado nito at kung titignan nga ay parang naghihingalo na po ito. Nakakaawa pero wala kaming magawa dahil hindi naman matukoy yun ng doktor yung eksaktong sakit nito at kung paano nga ito gagamutin. Tulad nga ng sabi ni nanay ay nagbabago raw yung lahat kay tatay pag sumasapit na nga yung dilim. Dapit hapon na nga noon nang masaksihan kong tumayo siya sa kanilang higaan at naglakad lamang na parang normal lamang yung lahat. Katakataka lumabas pa nga po ito ng bahay at tumayo doon sa aming may balkonahe at nakangiting tumingin sa papalubog na araw. Kaya naman sinundan ko na nga po ito upang kamustahin. Pero wala siyang naging direktang tugon at sa halip ay nag-iwan nga ito sa akin ng salita na lubos kong pinag-isipan. Sa wakas, bilog na naman yung buwan mamaya. Makakakain na ako ng maayos niyan. Bulong pa nga po nito habang nakangiti ng maluwang. Tila ba hindi nga ako nakita ni tatay noon dahil kahit na anong tanong ko at pakiusap ko sa kanya, ay para bang wala siyang naintindihan sa mga yon. At hindi nga po nito ako sinasagot. Pagpasensyahan na ninyo yung tatay niyo kung ganyan siya. Mahirap intindihin. Pero baka ganyan talaga kapag merong dinaramdam. Saad na lang po ng nanay ko noon habang kumakain po kami. Hindi po ba kakain si tatay? Kaya pala siya ganyan kapayat Nagpapalipas siya ng gutom. Tanong ko naman kay nanay noon. Hindi siya sumasabay ng kain sa akin mula nung dumating siya. Marami namang pagkain dyan sa ref. Hinahayaan ko na lang siyang magluto ng gusto niyang ulam kapag gabi. Isa pa ayaw ng tatay niyo sa maalat at mabawang na pagkain. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero hinayaan ko na lang din. Baka kung mapano pa Pagpapaliwanag pa nga po ni nanay noon. Kinagabihan ng araw din na iyon, ay hirap nga akong makatulog dahil iba na nga yung body clock ko. Trabaho sa gabi, matulog naman kong umaga. Habang nagmumuni-muni nga ako noon at nagpapaantok, ay nakarinig ako ng mga pagbubutingting sa labas kaya naman minarapat ko na lang. Nasilipin kung ano nga ba yung ingay na iyon. At sa aking paglabas ay nakita ko si tatay na para bang hindi mapakali. At merong gustong puntahan na kung saan. Paroon at parito po ito sa may pasilyo. Hanggang tuluyan na nga po itong lumabas ng mga bandang 11:00 ng gabi. Sa labis na pag-aalala ko kay tatay noon, ay dali-dali nga akong gumayak noon at sumunod rito. Upang alamin kung saan na nga ba ito pupunta. Mahirap na at baka mapatrobol pa nga ito sa labas lalo na nga't hindi pa siya kilala ng ilan sa mga taga doon. Paglabas ko nga ng pinto, ay hinanap ko yung tatay ko kung saan na nga ba siya maaring nagpunta. Pero hindi ko nakita kung saan ito nagtungo. Dali-dali nga akong umikot noon sa may bakuran. At hinanap ko nga doon yung tatay ko gamit yung isang flashlight na pang-ilaw. Sinusubukan kong ilawan yung paligid sa pagbabaka sakali na naroon ito. Pero wala akong matanawan hanggang sa may marinig nga akong ingay sa may bandang likuran ng bahay. Kung saan nga naroon yung mga alaga naming baboy na sa pagkakatanda ko noon ay may kakapanganak lang din na inahin sa koral kung saan ko rin narinig yung ingay. Pagpunta ko doon ay nakita kong bukas yung isang bahagi ng pinto papasok sa may koral. Kaya naisip kong baka doon nga dumaan yung tatay ko. Kaya nagpatuloy nga ako sa paglalakad noon. At ganoon na lamang yung gulat ko nang maabutan ko sa loob si tatay na nakaupo habang humihingal ng ubod ng lalim. Ano pong ginagawa niyo rito? Naguguluhan ko pa nga pong tanong noon. Hindi naman ito tumugon ng mga sandaling yon. At sa halip ay nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman lumapit na nga po ako dito. Ilang di pa na lamang yung layo ko kay tatay nung marinig ko na tila may mga naglalagatukan na kung ano na tila ba kumakain si tatay. Kaya naman kinapitan ko nga ito sa kanyang balikat upang alamin yung nangyayari. At halos takasan nga po ko ng katinuan
nang makita ko na kinakain nga ni tatay yung isa sa mga biik na naroon. Luray-luray na po yung katawan nito at halos wala na ring natira sa kawawang hayop, kundi yung ulo na lang po nito at yung paa. Ulitin ko pa sana yung tanong ko sa kanya, pero nakaramdam ako ng matinding takot nang marinig ko na tumigil ito sa pagngasab. Dahan-dahan siyang humarap. Balot na balot po ng dugo yung bunganga nito at sa malademonyong itsura. Napansin kong mahaba at matatalas po yung pareho niyang kuko at mga pangil na animoy tulad ng isang asong gubat. Maluwag po yung bibig nito at talagang kitang-kita ko yung matatalas na mga ngipin. Talagang ibang-iba po yung itsura nito na parang hayop na po itong naglalaway. Kundi lamang niya suot yung kanyang damit ay talagang baka hindi ko siya makilala. Mahina po itong umatungal na para bang handa na nga po nito kung atakihin anumang sandali. Kaya naman dahan-dahan nga akong umatras noon papalayo. Hindi ko inaalis yung tingin ko sa kanya na para bang kapag sinugod niya ako ay madali akong makakaiwas dito o at least man lang ay malalaman ko kagad para man lang makatakbo. Dahan-dahang lumapit sa akin yung tatay ko noon na malahalimaw na nga po yung wangis at ilang ulit kong tinawag yung pangalan nito pero wala yung naging epekto. Siningot-singot pa nga po niya ako noon na tila ba isang hayop bago ito umatungal. Halos maihinga po ako noon sa sobrang takot dahil wala akong magawa. Gusto ko rin po sanang tumakbo pero hindi ako makagalaw noon. Ang naisip ko lang noon ay baka mamatay na nga ako ng mga sandaling yon. Pumikit na po ako noon dahil alam ko na wala akong magagawa pero iba nga po yung naging tagpo. Dahil habang nakapikit ako at umiiyak na ay isang yakap po yung bigla kong natanggap mula doon sa malahalimaw na nilalang na walang iba nga kundi yung aking ama. Maya-maya ay narinig ko siyang umiiyak noon at humihikbi. Kaya ko iminulat na yung aking mga mata at doon ay nakita kong unti-unti nang bumabalik sa pagiging tao yung tatay ko. Anak, patawad anak. Patawad. Kung nagkaganito na ako. Umiiyak pa nga po niyang saad noon at niyakap ko rin siya pabalik kahit na puno po ng dugo yung pang-ibabaw niyang damit pati na rin yung bunganga nito. Maya-maya ay dumating na rin po yung nanay ko dala yung itak niyang minana pa kay lolo. At nung makita niya yung tagpong yon, pati po siya ay naiyak na rin. Pumasok po kami noon sa loob ng bahay at doon ay nakinig sa kwento ni tatay. Ayon sa kanya ay hindi daw siya naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa mga ganitong nilalang. Dahil para daw sa kanya noon ay tao lang na normal yung mga yon na gumagawa ng kung ano-ano. Sa Brunei daw ay meron siyang nakilala. Sila raw ni Tito na isang Pilipino din na hindi niya pinangalanan. Mag-asawa raw yun na taga-Capiz. At dahil sa tagal ng panahon na hindi nga sila nakauwi sa Pilipinas, ay pinagluto nga raw sila ng babae na nakilala nila at hindi raw sila nakatanggi dahil lutong Pinoy raw yung niluto nito. Na nung mga panahon yun ay talagang namimiss na rin daw ni tatay. Ayon pa sa kanya, malansa daw yung lasa nun pero malinamnam. Sinubukan daw niyang itanong doon sa kakilala nila yung tungkol sa putahing yon pero hindi daw nito ibinahagi sa kanya kung paano nga niya yun niluto. At ang sabi lang daw nito ay secret recipe daw yun ng kanyang angkan. Makalipas lamang daw yung ilang araw ay nakita na nga ni tatay yung malaking pagbabago sa kanyang sarili. Una daw ay nararamdaman niyang parang parati siyang aligaga at mabilis mawala ng pokus sa mga madadaling gawain. At ang pinakamahirap pa ay yung gutom daw na pilit niyang pinaglalabanan. Kaya nga raw siya nangayayat noon. Ayon pa kay tatay, yung gutom daw na iyon ay hindi kayang pawiin ng simpleng kanin at ulam o di kaya ay pag-inom ng tubig. Napapawi lamang daw yon sa tuwing kakain nga siya ng hilaw na karne. Nung una raw ay okay lang daw siya sa ganon. Pero habang lumilipas daw yung mga araw ay hindi na rin daw siya nakukontento sa hilaw na laman. Hanggang sa nang huhuli na nga raw siya ng mga ligaw na hayop sa kanila kung gabi. Tulad ng mga ligaw na aso at kung ano-ano pa. Talagang lumala na raw yung kanyang kondisyon. Pinili na lang daw niyang umuwi dito sa Pinas dahil buntis raw yung asawa ni Tito. At ayaw niyang pati yung mahal niya sa buhay ay magawan nga niya ng hindi maganda. Matapos nga yung pagkukwento ni tatay tungkol sa pagiging isang aswang nito,
Naisip namin na kaya pala hindi matukoy ng mga doktor na aming nilapitan yung tunay niyang karamdaman ay dahil hindi naman talaga doktor yung makakatulong sa kanila, kundi isang magaling na albularyo. Naghanap po kami noon ng magaling na albularyo, pero ni isa po sa mga nilapitan namin ay walang nakatulong hanggang sa mapadpad na nga po kami sa May Laguna. At doon ay nakilala po namin si Ingkong na siyang tumulong mag-alis ng sumpang yon kay tatay. Hindi daw yon magiging madali ayon sa albularyo. Ilang buwan po yung naging gamutan noon. Pasalamat na lang daw kami dahil hindi pa raw nakakakain ng atay ng tao yung tatay ko. O kahit anuman lang na karne na mula sa tao. Dahil wala na raw talagang solusyon kung ganon yung nangyari. Sa kasalukuyan po ay naninirahan po si Anjo at tatay sa Brunei. Dahil namatay na rin po yung nanay ko noong pandemic nung tamaan po ito ng COVID. Yung bahay po namin sa Quezon ay naroon pa rin. At inuwi-uwian lang po namin ang partner ko kung minsan. Tuwing naroon po ako sa bahay namin na luma, ay hindi ko maiwasang maalala yung masasayang mga sandali naming magpamilya. Maging yung nakakapangilabot na pangyayari noong mapansin nga namin na merong malaking pagbabago kay tatay. Nung maging isa nga po itong aswang. Pero mabuti na lamang at nagamot pa. Dito ko na rin po tatapusin yung kuwento. At maraming salamat po.